Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga tagapakinig. Tawagin na lang akong Liza, taga Laguna, at dati nag-aaral sa UP Los Baños. Isa din ako noon sa nakaranas na maapag-field trip sa tinatawag naming Pook ni Maria Makiling, kung saan isa ito sa pinakamagandang resort na napuntahan ko. Pero napabayaan na lang at ngayon nga ay sarado na. Dati, nung nag-aaral pa ako sa UP, ay nagkaroon kami ng field trip dito. Nakakapag-outing pa nga kami ng pamilya ko noon. Isa sa pinakamagandang alaala ko ay nung buong pamilya kami nagpunta. Nasa isang jeep kami at kasama pa halos lahat ng mga pinsan ko. Kaya sobrang nalungkot ako nang isara na ito. Bali graduate na ako ng college. Mga taong 2015 nang muli kaming magkita-kita at magkasama ng mga kaibigan ko sa college. Napag-usapan namin yung tungkol sa lugar na to at napagpasyahan naming puntahan. Nasa 5 kaming pumunta doon at 2 ang kasama naming lalaki. Akala namin ay simpleng pagbisita lang, pero may balak pala yung 2 lalaki naming kasama. Ang balak nila ay magpagabi doon dahil gusto daw nilang malaman kung may mararamdaman kaming kakaiba o nakakatakot ba kapag madilim na. Sinabi ko na nakakatakot syempre. Dahil parang gubat na kasi yung ilang bahagi nun. Puro puno na at malalagong halaman. Pumayag na rin naman kami kasi bihira na lang kaming makaranas ng tinatawag na adventure. Nang maarating kami dun, sa bungad pa lang ay weirdo na sa pairamdam na muli kaming maatapak sa lugar na yon, lalo at hindi na ito aktibo. Malayong malayo sa dating resort na pinupuntahan namin. Sobrang tahimik na para bang kahit paghinga ng kasama mo ay maririnig mo. Wala talaga sa pairamdam namin noon na may nakakatakot o may bigla na lang magpapakita. Ang iniisip lang namin ay yung mga alaala nung nag-field trip kami. At sobrang nangihinayang kami sa lugar na dapat ay bukas pa yon sa publiko hanggang ngayon. May sarili kasing paraiso itong tinatago. Pero nang pasukin namin ay mga nagtataasang halaman at damo na lang. Sira na rin yung ilang mga cottages. Natakot pa nga kami na baka biglang may tumuklaw na ahas. Nilibot namin yung mga kaya naming puntahan para pag dumilim na ay alam namin kung saan kami maglalagi. Napuntahan din namin yung swimming pool na parang Olympic. Sobrang lawak at lalim. Nakakatakot na nang lumapit doon dahil baka matisod at mahulog pa. Sobrang lumot pa naman at talagang masukal na ang papunta doon. Kaya hinahawi na lang namin ang mga nadadaanan naming matataas na damo at halaman. Medyo may pataas sa bahagi doon at meron din mga lumang cottages. Hindi ko na matandaan yung direksyon pero nadaanan namin noon ang malaking cottage na may nakalagay na Pook ni Maria Makiling. Giba na talaga yung bubong noon at ilang dingding. Huminto na muna kami at kumain ng lunch. Habang kumakain ay may napansin daw si Homer, yung isa naming kasamahang lalaki, na parang may tao daw doon na nakasilip sa amin. Nagtago daw yun sa likod ng puno. Tinuro niya ang may di kalayo ang puno, kaya pinuntahan yun ni Dino. Marahan nilang nilapitan ang isang may kalakihan ding puno. Sinipat nila kung may gagalaw ba o may nagtatago. Pero inikot na nila ay wala naman silang nakitang ibang tao. Inisip namin na baka namali lang siya ng tingin. Baka hindi naman talaga yun tao. Nang matapos kumain ay binuklat nila doon yung dala naming folding na upuan. Magsisiesta daw muna kami saglit saka namin puntahan yung dating hot spring. Mga bandang 2:00 noon ay naglibot na kami. Hindi namin gaanong ramdam yung init dahil maraming punong naapalibot. Mga bandang 5:00 ay andun pa rin kami at naglilibot. Muntikan pa nga kaming maligaw dahil ang tagal din namin bago nakita muli yung daan pabalik. Nakarating na kami sa kasukalan. Nang biglang nakarinig ng nagasgas ng tubig itong si Dino. Hinanap pa namin kung saan nanggagaling yon. Pero wala kaming nakitang falls o kaya ilog. Kaya lalo lang kaming namali ng dinaanan. Nang makabalik na kami ay medyo madilim na. Bumalik kami doon sa malaking cottage at doon na rin kami naghapunan. Doon nagsimula yung katatakutan.
Wala kaming alam na may third eye pala itong si Dino at parang may sixth sense na rin dahil sa lakas ng pandama niya. Bigla kaming napatingin sa kanya nang pasimple niyang sinabi pero may tono na parang kinakabahan. Ang sabi pa nga niya, "Guys, kailangan na nating umalis." Tinanong pa siya ni Homer ng, "Bakit naman tol? Wala pa nga nangyayari." "Kung di pa tayo aalis, talagang may mangyayari. Masama," dugtong niya. Hindi na kami nagtanong. Diretsong ligpit na kami at walang lingon-lingon sa likod na umalis. Parang natigil yung paghinga ko noon at taguunahan kami sa daan. Wala ngang gustong magpahuli kahit hindi naman namin alam kung ano yung kinatatakutan namin. Nauna si Homer at nahuli si Dino, kaya napagitna kaming tatlong girls. Walang usapan yon. Tahimik at hingal lang namin yon ang maririnig. Nang maarating na kami sa bungad ng arko, ay saka palang gumaan yung pairamdam ko at nakahinga ng maluwag. Agad na nagtanong si Nomer habang papalapit kami ng sasakyan. Sabi ni Dino na sa loob na lang daw ng kotse namin pag-usapan. Habang nagmamaneho si Nomer ay panikulit na niya kay Dino na magkwento. Doon palang sinabi ni Dino na may third eye siya at malakas yung pandama niya. Nung pagbalik daw namin sa cottage na yon, parang may naasunod na raw sa amin. Hindi lang daw niya alam kung saan nanggaling o saan banda nagsimula itong sumunod. Basta nararamdaman daw niya na may iba na kaming kasama. At andoon na nga raw kami sa cottage at kumakain nang may makita siyang mga anino na padaan-daan. Saglit lang daw yung dumadaan tapos biglang mawawala. Pero marami daw sila. Naramdaman din daw niya na parang bumigat yung paligid at yung hangin. Pero ang gaan-gaan ng ulo niya. Hindi raw siya makakain ng maayos dahil parang nanghihina siya. Hindi niya malulok-lulok yung kinakain niya. Nangyayain na raw niya kaming umalis. Doon daw niya nakita yung mga anino sa dingding ng cottage. May ilaw kami noon kaya may mga shadows. Pero maliban daw sa mga anino namin ay may iba pang mga anino na parang aligaga. At nararamdaman daw niya na ayaw ng mga yon na naroon kami. Natakot daw si Dino na baka bigla na lang daw sumapi yun sa isa sa amin. Kaya minadali niya kaming umalis. After magkwento ay kinilabutan kaming lahat. Kaya pala kako parang hindi ako mapakali. Yung kahit marami kami, parang kinakabahan pa rin ako. May time kasi noon na parang namamaligmata ako. Yung bilang tingin ko kay Dayan, parang may katabi siya pero wala naman. Kahit nga kay Homer noon, nakita kong parang may kamay na nakaakbay sa kanya kahit wala naman siyang katabi. Binaliwala ko na lang yon dahil ayokong manakot at masabihan nilang weirdo. Pero ayun na nga at kanya-kanya na rin kaming kwento. Kahit sina Dayan at Lani ay may naramdaman din pala nung andun kami sa cottage. Kaya hindi na rin sila umimik nang mag-aya si Dino. Agad din silang nagdikpit katulad ko. Pagdating namin sa bahay ni Dino, kung saan namin nagpa siyang magbanding at tumambay muna, nagsaboy kami ng asin sa may gate nila in case na may sumunod sa amin. Tapos, ginawa rin naming pang-cleansing yung asin para hindi kami masundan sa mga bahay-bahay namin. Isa yon sa mga naranasan namin na hanggang ngayon ay hindi pa rin maalis-alis sa isipan ko. Kung ano ba talaga yung mga nakita ni Dino at yung mga naranasan namin. Kaya naman naisip ko rin na ibahagi dito in case na may maapunta doon at maranasan din yung katulad ng mga naranasan namin. Hanggang dito na lang ang creepy experience namin, Sir Bob. Hello sa inyo, Boss Bob, at sa lahat ng mga taga Cavite. Masasabing isa ako sa mahilig nagpupunta sa mga inabandonang lugar. Hindi pa uso yung mga ina-upload sa YouTube na mga ghost huntings ay nag-hunting na kami ng mga kaibigan ko. At isa nga sa napuntahan namin ay ang resort sa San Pedro, Laguna. Taong 2006 nang una ako maapunta doon.
Bukas pa yon at marami pa ang pupunta. Kaya nagulat na lang ako nang bumalik ako doon taong 2009 dahil sarado na siya sa publiko. Sayang at isa rin yun sa masasabi kong magandang resort. Agad kong naisip na baka pwede kaming mag-explore doon ng mga kaibigan ko. Kung taga San Pedro Laguna kayo, alam nyo yung resort na to. Malapit lang siya sa isang public cemetery. Kaya medyo may konting eerie ang lugar. Malayo din kung lalakarin mula sa main road. May madadaanan naman ding maraming kabahayan at sa may dulo pa talaga ang daan noon para maapasok. Pero ang pagkakatanda ko ay exit yon at hindi entrance. Mapuno din yung lugar at nung pumunta kami ay maraming mga kabataang tumatambay malapit doon. At kahit nasa loob ka na ng compound ng resort ay marami pa ring mga puno at matataas na halaman. Totally abandoned na talaga siya at sobrang malumot na ng pool. Bali 4 kami nagpunta nun. Ang balak namin ay mag-overnight. Digital camera pa lang yung gamit namin noong mga panahon na yon. Yung unang napansin ko talaga noon at itong pagbalik namin ay ang puno ng balete. Kinikilabutan ako kapag napapatingin doon. Pero bago kami pumirme noon sa isang sementong upuan ay naglibot-libot muna kami. Medyo paakyat yon at muli ay may nakita na naman kaming puno ng balete. Maraming puno ng balete ang nakita namin habang paakyat kami noon sa may kataasan ding hagdan. Ang pagkakatanda ko ay dating kainan yon. Sinabi ng isang kaibigan namin na doon na lang kami kumain ng lunch. Kaya naglatag kami ng dala naming banig at doon kami kumain. Nilibot ko yung tingin ko at napapalibutan talaga ng maraming puno. Meron pang napakataas na puno na nakakatakot kapag natumbahan ka nun. Nang matapos kaming kumain ay muli kaming umakyat sa nakita naming hagdan. Sa mataas na bahagi na yon ay kita ang pool sa baba. Meron din palang pool doon ng pambata. Nang maalagpas na kami sa kiddie pool na yon ay may nakita ulit kaming hagdan. Ang laki ng hindi ko alam kung cottage ba yon o mini hotel. Doon namin binalak na magpagabi. Mga 7:00 yon nang magsiga kami. Kwentuhan tungkol sa lugar. Sobrang tahimik at yung boses lang namin ang nangingibabaw nun. Nang biglang may sumitsit. Agad kong ginala yung flashlight. Akala ko ay may dumaan lang na tao dahil may kabahayan doon sa di kalayuan. Tahimik, pero maya-maya lang ay may sumitsit na naman. Nagtanong na ako kung sino yon. Baka may nantitrip lang sa amin. Nagtanong din yung isang kasama kong si Bogs kung sino raw yon at kung may ibang tao ba. Naghintay kami ng sagot, pero wala. Nang medyo maliwanag pa ay naakyat pa namin kung saan yung entrance. Marami ng kabahayan doon kaya naisip namin na baka may dumaan talaga at niloloko lang kami. Pero lumipas na ang ilang minuto ay wala pa ring tugon. Nilatag ulit namin noon yung banig at umupo doon habang naasandal sa dingding sa labas. Naghahapunan na kami. Sabi ni Paul, isa sa mga kasama ko, binakita raw siyang parang pares na mga mata sa isang malaking puno. Parang palipat-lipat daw yon ng sanga. Nang tingnan naman namin ay wala kaming nakita. Akala namin ay pinagtitripan lang kami ni Paul. Pero seryoso siya at halatang natatakot. Sabi ko, may bahay naman doon sa itaas kaya hindi ako gaanong kinikilabutan. Pero pagtapak ng 10:00 boss, sobrang dilim na ng paligid. Naapatay na rin yung mga ilaw sa kabahayan at mukhang mga tulog na nga. Doon na ako nakaramdam ng kilabot. Lalo na nung bigla na lang bumulalas yung isang kasamahan namin na si Anjo. Para daw may ngumungoy-ngoy. Yun bang mahinang pigil na iyak at nagmumula daw yon sa baba. Hagdan yon tapos may puno ng balete. Parang babae daw na umiiyak. Pinakinggan ko ang mabuti. Narinig din daw yon ni Paul. Nagtaasan yung mga balahibo ko kahit hindi ko pa yun naririnig. Pero si Paul ay napapatigil na. Siya kasi yung malakas yung pairamdam sa aming lahat. Ang sabi niya kung pwedeng baka umalis na kami doon.
Doon na daw kami dumaan sa may entrance, yun kasi yung pinakamalapit. Hindi na kasi maganda yung pairamdam niya sa buong lugar. Unti-unti daw yung bumibigay. Maliban daw pala sa pagnguyungoy na narinig ni na Anjo, may narinig din si Paul na sigaw o mas masasabing tili ng isang babae. Hindi na kami kumontra pa dahil pare-pareho rin kaming kinikilabutan. Habang paakyat kami noon sa entrance ay nakarinig pa raw ng pagsitsit si Paul. Ayaw daw niya sanang dingunin pero parang hinahatak daw ang mga mata niya na tumingin kung saan nanggagaling yung sitsit. Doon daw yon sa malaking puno kung saan siya may nakitang pares ng mapupulang mga mata. Nung andun na kami sa taas sa may entrance, napatingin kami sa baba. Sobrang dilim. Biglang nabulalas ni Paul na, "Hindi na kaya boy." Tumarami na raw kasi yung mga pares ng matang nakikita niya, kaya minadali na niya kaming umalis. Nang nasa sakyan na kami, ay doon palang nabuhos yung kilabot namin. Si Paul yung higit na napuruhan dahil may nakita siya. Tapos yung sigaw at iyak pa. Legit daw sabi ni Bogs. Parang nanggagaling daw yon sa puno ng balete. Hindi ko alam kung anong istorya sa likod ng malaking punong yon. Pero may narinig ako na nagsabi na marami na raw ang nalunod sa pool na yon doon sa abandonadong resort. Meron pang araw na nadulas at nakomatos. Hindi ko lang sigurado kung nadulas yon sa gilid ng pool o dun mismo sa pool. Basta, hindi na namin kayang tumagal doon. Kasi maliban sa sobrang dilim, sobrang tahimik din na maririnig mo talaga kahit anong ingay. Ang di namin matagalan ay yung iyak at sigaw ng isang babae na hindi naman nanggagaling sa kabahayan. Yun bang mga ghost hunters kami? Pero parang first time namin sobrang kilabutan ng ganun. Hindi na rin namin na-document dahil wala ni isa sa amin ang nakapag-picture nung gabing yon dahil nawala na rin sa isip namin. Ito lang boss ang kwento naming magbabarkada noon. Sana ay mabasa nyo ng mapainggan sa Kadiliman Horror Stories. Hi po sa inyo sir at sa lahat ng mga sumusubaybay at nakikinig sa channel. Just call me Hana, taga Santa Cruz, Manila. Itong ibabahagi kong kwento ay karanasan ko nang magpunta kami noon sa isang resort sa Calamba, Laguna. Kaarating lang kasi ng kuya ko galing Dubai noon at nagkaroon kami ng family outing. Yun yung napili naming puntahan dahil private resort ito. Pwedeng rentahan ang buong place. At yun nga yung ginawa namin para ma-enjoy yung lugar na kami-kami lang ang naroon. By the way, bukas po ang third eye ko. Minsan sobrang active niya at minsan naman ay shutdown. Nagiging active lang siya pag unang tapak ko sa lugar. Makakaramdam ako ng mabigat o kakaibang presensya. Madali rin akong makasagap at talagang sumasakit yung ulo ko o di kaya ay nasusuka. Nung dumating kami sa resort sa Calamba na hindi ko na lang papangalanan, wala naman akong naramdamang kakaiba. Walang mabigat na presensya, normal lahat. Kaya nangibabaw yung excitement ko. Ang sabi ko sa sarili noon, wala akong dapat ikabahala dahil wala namang mali sa lugar. Though, napapalibutan din yon ng mga malalaking puno. Hindi talaga ako nakaramdam ng kilabot. Until sa gumabi na at pagpasya kaming mag-swimming ng kapatid kong babae na mas bata sa akin. Sumunod na rin sina kuya at yung ilan niyang mga kaibigan. Nagsiswimming at nagiinuman. Kami naman noon ay full trip. Kain, swimming ang ginawa lang. Nang magsawa ay nagpaalam muna ako sa kapatid ko na magsha-shower. Nagbabad pa siya sa pool. Kaya mag-isa lang ako nung pumunta ng shower room. Malaki yon pero hindi pa masyadong gawa o napipinturahan yung dingding. Mga 4 din yun ng cubicle. Hindi ko alam Sir Bob kung bakit pagpasok ko pa lang natigilan na ako. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Talagang napahinga ako ng malalim pero hindi na nawala yung kaba ko. Kaya nga halos ayaw din humakbang ng mga paa ko.
Pero nilakasan ko na lang yung loob ko dahil maayos naman kako yung lugar. Baka nag-overthink lang ako. Pagpasok ko sa pangalawang cubicle ay agad kong binuksan yung shower. Nag-shampoo na ako. Habang nagsashampoo ay natigilan ako dahil may bumukas ng shower sa kabila. Pero wala naman akong narinig na mga yabag o kaya pagbukas ng pinto. Basta bigla na lang bumukas yung shower. Napabanlaw ako noon at tumikhim. MJ, ikaw ba yan? Tanong ko noon dahil baka na magbabanlaw na yung kapatid ko. Pero walang tugon. Namatay yung shower sa kabila. Sa isip ko noon, kung sino man yung naroon sa kabilang cubicle, tiyak sasagot talaga dahil kami lang namang pamilya ang naroon. Maliban na lang kung doon nagbanlaw ang isa sa mga kaibigan ni Kuya at nahiya lang sumagot. Kasi pambabae yung shower room na yon. Pero sa isip ko ay imposible dahil bakante naman yung sa panlalaki. Kinabahan na ako ng husto. Hindi ko alam kung dahil ba sa isiping baka kaibigan nga yun ni Kuya o baka wala talagang tao sa kabila, pero nagbukas yung shower. Dali-dali ako nagbanlaw at nagbihis. Pero nang pupunasan ko na ng tuwalya yung ulo ko, napamura ako kasi bumula yon at marami pa palang shampoo. Kaya napabanlaw ulit ako. Ang pinagtataka ko ay bakit hindi matagal-tagal yung bula kahit tunurin ko na sa shower yung buhok ko. Naisip ko na baka pinagtitripan ako ng kapatid ko. Baka siya yung nandoon sa kabilang cubicle at naatungtong para lagyan ng shampoo yung buhok ko. Kaya nagtapis na ako ng tuwalya at dali-daling lumabas. Binuksan ko yung kabilang cubicle. Walang tao. Binuksan ko rin yung kabila dahil baka lumipat siya doon. Pero wala ding tao. Sa inis ko ay dali-dali na ulit ako nagpunas ng buhok. Napahinga na ako ng malalim dahil sa wakas ay wala na yung bula. Baka tinakasan na ako ng magaling kong kapatid. Pagkatapos kong magbihis ay agad na akong lumabas. Pero pusang gala talaga, Sir Bob. Halos atakihin ako sa puso noon nang pagtambad ko sa harap ng salamin ay may nakita akong ibang refleksyon. Nakatayo lang yun sa sulok, nakayuko at parang natuyuan na ng putik ang damit. Malaki ang salamin kaya kitang-kita ko ang kabuuan nun. Natatakpad ang mahabang buhok niya yung mukha niya kaya hindi ko maaninag. Dapat ay tumakbo na ako nun palabas dahil alam kong hindi yun buhay na tao. Yung inakala kong putik sa damit niya nang tingnan ko mabuti ay parang natuyong dugo. Hindi siya gumagalaw o nagaangat ng tingin kaya alam kong multo na yung nakikita ko sa salamin. Nang pagalawin ko kasi yung mga mata ko sa gilid ay wala naman akong nakikitang tao. Gusto ko nang tumakbo noon pero nanginginig ng sobra yung tuhod ko. Gusto ko na rin sumigaw at humingi ng tulong pero hindi ko lang maibuka yung bibig ko sa di malamang dahilan. Para akong ipinagkit na estatwa sa harap ng salamin. Nakikita ko yung sarili ko na nanginginig, hindi sa ginaw dahil naligo ako, kundi sa sobrang takot. Pinilit kong makapikit at umusal ng dasal. Paulit-ulit kong inuusal yung ama namin. Pero sana hindi na lang ako pumikit nun dahil may naramdaman akong paghinga malapit sa tenga ko. Doon na talaga nanindig ang balahibo ko at di na nakayanan nang sumabay na rin yung magdasal sa akin. Mabagal, magaspang at malalim ang boses nito. Sa sobrang takot ko ay napasigaw talaga ako ng ubod lakas. Pero hindi nakayanan ng puso ko ang sobrang takot kaya nahimatay ako nun. Yun yata yung unang beses na makaramdam ako ng ganon kahit nabukas pa yung third eye ko. Nagising ako na nasa kwarto na at nakahiga sa kama. Andoon pa rin sina Mama at MJ, nag-aalala. Tinanong nila kung anong nangyari sa akin. Kahit alam nila kung bakit ako nawala ng malay, nasabi nun ni Mama na kailangan na raw talagang matanggal o maisara yung third eye ko. Sa totoo lang, gustong-gusto ko nang mawala ito. Pero kahit ilang beses kong subukang ipasara, bumabalik pa rin talaga. Siguro dahil hindi effective yung albularyo o sadyang malakas lang talaga yung pandama ko.
after ng pangyayaring yon ay hindi na nila ako hinahayaang mag-isang pumasok ng shower room. Doon lang talaga ako nakaramdam ng ganon. Sa ibang bahagi naman ng resort ay wala. Pero sabi ng kapatid ko, mas nakakatakot nga raw yung banyo sa labas, yung pampublic. Parang doon daw talaga yung may naninirahang multo. Gusto kong malaman, pero hindi ko na sinubukan dahil ayoko na namang mawala ng malay. Lalo na nung dumating pa yung isang kaibigan ni Kuya na si Kuya Jan, sobrang crush ko yun nun. Ayoko namang mahimatay sa harap niya, kahit pa siguro palibutan na lang ako ng mga multo. Kidding aside. Thank you so much Sir Bob sa pagtanggap nitong kwento ko. Pagpalain sana kayo at yung channel nyo. Sa susunod, magsasend ulit ako ng mga karanasan ko mula pagkabata sa school namin hanggang sa mag-college ako. Abang-abang na lang po ako sa kwento ko na mailahad sa channel nyo. Magandang gabi sa inyo Sir Bob at sa lahat. Tawagin na lang akong Jose, taga Laguna. Meron lang akong gustong ibahaging kwento sa inyo tungkol sa private resort na malapit lang dito sa amin. Abandonado na ito at napabayaan na. Tung bukas pa ito ay marami ang nagsasabing nangunguha ang pool. Siguro dahil kagubatan dati itong pinagtayuan ng resort. At itong mismong pool ay may naatayo dating puno ng akasya na sobrang laki. Ilan na rin daw ang nanunod sa pool na to kaya dahil naging pangit ang ratings ay nagsara na lang. Kami namang nakatira malapit ay medyo nalungkot. Lalo na nang humina na rin yung negosyo ng pamilya namin na isang maliit na grocery store. Buhat kasi nang magsara ang resort ay wala nang gaanong bumibili. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ako nagpadala ng kwento. Tuwing gabi kasi noon sir, ay nakakarinig kami ng ingay mula sa loob kahit na wala namang tao doon. Wala ring makakapasok dahil sobrang taas ng pader. Pero ang pinagtataka namin ay kung papaanong sa ilang magkakasunod na gabi ay nakakarinig kami ng pag-iyak ng bata. Minsan naman ay parang may nagtatawanan pa. Inakala namin noon na pinaparentahan pa rin yun ng may-ari. Pero nang silipin namin yung gate, madilim, walang ilaw, walang bakas na may tao sa loob. Minsan, nagkayayaan kaming tumambay sa labas. Meron kasing mesang semento at upuan doon. Nagulat na lang kami nang may bumagsak mula sa loob. Parang mga pinggan at baso. Basta parang tunog ng nabasag. Wala namang naiwang hayop doon dahil kung may pusa man ay tiyak maririnig namin. Nagkatinginan kami. Akala ko ay mag-uunahan kaming tumakbo. Pero sabi ng isang barkada ko, pasukin kaya natin. Ayoko talaga nun dahil baka mahuli kami at makasuhan pa ng trespassing. Baka sabihing magnanakaw kami. 2 kaso yun kung magkataon. Pero talagang kinumbinsi kami noon ng isang kabarkada namin. Gawin daw namin yon pagtulog na ang lahat. Hindi naman daw kami papasok sa bahay o parang rest house. Mag-iikot-ikot lang kami at magbabantay sa pool. At dahil lang ibabaw ang kuryosidad, gumawa kami ng paraan para maapasok. Alam niyo po, yung pagtapak pa lang namin noon, parang may bigla nang lumukso sa pool. Nag-splash talaga yung tubig. Natatawang kinikilabutan ako sa tuwing maalala ko dahil naguunahan kaming umakyat sa pader palabas. Tawa kami ng tawa sabay mura. Ni hindi nga namin natingnan kung ano yung lumukso sa tubig. Baka palakalam pala, sabi ng barkada ko. Ang laking palaka naman yun kung ganun dahil parang malaking tao ang tumalon. Alam niyo yung pag-splash ng tubig, ang taas at talsikan talaga sa labas ng pool. Natakot na kaming tignan dahil baka hindi yun ang inaasahan naming makita. Pero wala ka naman talagang aasahan na mag-swimming ng ganong oras at doon sa abandonadong lugar pa. Pero kung may makita siguro kaming tao noon, baka nagkandahulog-hulog na kami sa pader sa pag-uunahang makalabas dahil siguradong hindi tao yon. Sira ulo na lang siguro ang papasok doon at maliligo ng ganong oras nang hindi man lang nagpapailaw. Kaya sure kami
na kung ano man yung tumalon sa pool, hindi yun tao o hayop. Malamang sa malamang ay ibang nilalang. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang maikling kwento. Pasensya na po kung hindi ganun nakakatakot.